nagsalita po etong si Atty. Bukoy, mga kababayan, patungkol po dito sa impeachment ni Sara Duterte. At dito mga kababayan, ayon po sa kanya, sabi dito, basahin natin. VP Sara should worry as prosecution leads after week. One lawyer, ayon po sa isang abogado mga kababayan, kasi nga dapat na daw pong kabahan etong si Sara Duterte kasi nga mga kababayan, para kay Atty. Bukoy, mahina daw po talaga yung defense team or yung defense lawyer ni Sara Duterte mga kababayan, or yung abogado na nagdidepensa kay Sara Duterte. So ito i-play po natin. Si Attorney Odi Bukoy, isang litigation lawyer at dating spokesperson ng House Prosecution Panel, managing partner din po ng Bukoy, Poblador and Associates. Nasa linya na po natin. Attorney, magandang morning po sa inyo, Johnson and Christian sa DZMM. Magandang morning mo mga taga Bukoy, Poblador and Associates. Good morning. Attorney, welcome back. Good morning. Magandang umaga sa inyo, Christian and Johnson. Salamat po sa Ito, pakinggan nyo to Grabe, sa pool dito mga kababayan yung defense team ni Sara. inyong paanyaya. Opo, Attorney, ano pong takeaway ninyo doon sa naging unang 3 araw ng pagdinig ng impeachment court sa impeachment complaint kay VP Sara? Sa akin hong tansya, sa aking sariling opinyon, dapat ho mag-alala na si Vice President Sara Duterte. Sapagkat ang nakakaunos ho ngayon ay ang prosecution. Unang-una sa mga opening statements. Malinaw at mahalaga yung ginawang opening statement ni lead prosecutor Congresswoman Jinky Luistro. Sa kabilang panig naman, yung opening statement ng depensa, may pagka-arrogante yung dating, at ang tinutuligsa pa rin ay yung constitutionality or yung proseso. Hindi ho niya inilahad yung kanilang ipipresentang ebidensya. Yun ang mahalaga kasi. Tsaka take note mga kababayan, kita nyo yung unang opening statement ni Congresswoman Jinky Luistro, talagang may lalim na. At mapapansin nyo, kung ikaw ay normal na mga kababayang Pilipino po natin, madadala ka talaga doon sa opening statement at masasabi mo na oo nga no, habang naghihirap kami sila nagpapasarap sa buhay, sa buhay habang ginagamit yung pera ng taong bayan. Pangalawa naman mga kababayan, kung titingnan nyo yung opening statement ni Congressman Defensor, di ba napakatindi nun mga kababayan, na kung yung normal na mga kababayang Pilipino nga natin kapag ka nagbanta sa buhay ng presidente malaking posibilidad na damputin at makulong, kasino ba naman yung vice-presidente mga kababayan na nagbanta sa buhay mismo ng presidente? At alam natin mga kababayan na kapag may nangyari sa buhay ng presidente, ang makikinabang talaga niyan, unang-una ay ang pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas na siya ring nagbanta. Doon pa lang makikita nyo mga kababayan kung gaano na po kalalim at kung gaano nakatindi yung mga opening statement ng prosecution team mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Sa opening statement, bibigyan muna ng summary kung ano yung ilalabas na ebidensya. Pangalawa, yun yung presentation ni Attorney Ligutan, malinaw po yung kanyang ginawang paglalahad. Tama. Klaro ho sa mga ordinaryong mamamayan kung anong gusto niyang patunayan. Sa kabilang panig naman, yung cross-examination, wala hong napabulaanan. Sapagkat yun atensyon nung nagko-cross-examine, hindi ho patungkol doon sa katunayan nung testimonya ng testigo, kundi again, procedural at technical ang ginawa niyang cross-examination na hindi naman mauunawaan ng taong bayan yan At saka yung mga objection dapat, yung objection dapat, kung ano yung mahalaga, hindi ho yung ang pinakamatindi pa nga doon mga kababayan, gumamit pa ng dirty tactics itong si Atty. Narbasa. Di ba kung matatandaan nyo, magtatanong siya ng sarkastikong tanong doon po sa witness mga kababayan, tapos bigla niyang i-withdraw. Napapansin nyo yun mga kababayan? Magtatanong siya ng sarkastikong tanong pero bigla niyang i-withdraw mga kababayan yung tanong niya. Yun, ginagamit yun mga kababayan, yung pamamaraan na yun para magtanim ng palaisipan mga kababayan, unang pagdududa doon po sa presiding judge mga kababayan at doon sa mga nakakarinig. Kaso nga lang ang problema, matagal na pong ginagawa yun ng ibang mga abogado At masasabi po natin na masyadong laos na po mga kababayan yung ganong diskarte ni Atty. Narbasa. Kaya nga kung mapapansin nyo, minsan siya na po yung nalilito doon sa ginagawa niyang pagtatanong doon po sa witness mga kababayan. Kasi nga, kahit wala naman doon sa mismong dokumento, ipinapasok niya
at itinatanong niya doon sa witness. Kaya mismo sa sarili niyang tanong, siya po mismo yung nalilito. Anyway, tuloy natin. Opo. Pero ang sinasabi po kahapon ni Attorney Narvaez, yung nag-cross-examine kay NBI agent Kalilong, wala naman daw pong malinaw na proof na talagang nag-hire ng assassin si VP Sara at yung katagang assassin ay nanggaling lamang daw po doon sa mga nagkaroon ng maling pagbasa sa kanyang mga statements. Yan. Hindi ko naman kinakailangan magkaroon ng katibayan na nag-hire ng assassin eh. Ang maliwanag ko at ang mahalaga ay yung kanyang sinabi na meron siyang kinontrata na mamamatay tao. Tama. Hindi mahalaga, hindi importante na meron talaga siyang kinontrata. Dahil ito ay ang Article 4 ay ang asunto ay yung pagbabanta sa buhay. So hindi ko mahalaga na talagang meron siyang kinontrata na mamamatay tao. Mas mas pumapasok siya doon sa yung intent mo na magkaroon ng mangyaring masama sa kapwa mo, hindi sa kung ikaw ay talagang nakapag-hire ng tunay na tao para pumatay ng kapwa-tao. Tama ko kayo dyan. Ang mahalaga Yun talaga yung pinupunto mga kababayan nung mga ebidensya, especially mga kababayan, yung usapin ng pagbabanta. Hindi na mahalaga diyan kung sino ba yung kanyang kinontrata, kung talaga bang nangontrata siya. Ang mahalagang pinag-uusapan kasi dito yung motibo niya na gusto niyang ipatumba ang presidente, mga kababayan. dyan, nagbanta ka dahil ito ang intensyon mo. Hindi mahalaga Tama. na talagang may kinontrata ka. Pero ang sinasabi rin po ay, yun naman daw po ay response ng Pangalawang Pangulo doon sa di umano'y Project Romanov na di umano'y Romanov po. plot against her and sa family po ng mga Duterte. Ay, yun ang kanilang paliwanag. Subalit, hindi ko kapanipaniwala yan sapagkat yung banta ay inulit pa niya sa ibang okasyon. 2 beses niyang inulit at sinabi niya, seryoso siya. Tsaka bobo rin talaga yung vlogger na nagtanong. Biruin nyo mga kababayan, sino ba nagbanta sa pamilya ni PBBM ng Romanov? Di ba ang unang nagbanta niya si Basti Duterte? Kumbaga ang ginawa lang siguro nitong si Princess Maui, mga kababayan, binaligtad niya at pinalabas niya na itong si Sara Duterte at yung pamilya niya ang ino-oplan Romanov, mga kababayan, ng gobyerno. Ang problema, si Basti nga ang nag-umpisa na nagbanggit niyang oplan Romanov na yan sa pamilya mismo ni PBBM. Opo. Yung anggulo, Attorney Bukoy, na noong una ay ipinupursu ng defense team na ma-play sana ng buo yung more than 2 hours na video ng virtual press conference ng Vice Presidente na eventually hindi naman din natuloy. Sa tingin po ninyo, magiging mas advantage ba sa panig ng defense team kung buo talaga para mailatag nga daw ho yung konteksto ng kung bakit nabanggit ng Vice Presidente yung alleged na pagbabanta sa buhay ng Pangulo ng First Lady at na dating Speaker Romualdez? Sa isipan nila ay mahalaga sa kanila yan. Subalit, hindi ngayon ang panahon para ipalabas yan. Darating ang kanilang panahon, pag sila na naglalahad ng ebidensya, na pwede nilang i-play yan. Ipakita nila kung talagang relevant yung ibang bahagi nung press conference ni VP Sara. Tama. At kahapon natanong pareho yung magkabila, yung prosecution, ang sabi ni Attorney Lorna Kapunan, kung i-assess po nila yung naging trabaho ng prosecution team sa unang 3 araw or at least kahit kahapon, 10 out of 10 yung naging performance po ng kanilang mga abogado. Nung tinanong naman yung kabilang panig sa pamamagitan ni Attorney Michael Powa, 10 out of 10 din ang naging performance ng kanilang counsel doon sa isinagawang cross-examination. Bagamat sabi nyo kanina, kung kayo ang tatanungin, mukhang nakalamang sa mga unang 3 araw ng paglilitis ang panig ng prosecution panel, di ho ba? Paano po natin titimbangin yung ganung pareho na nagkiklaim po sila na parehong maganda ang naging performance ng kanilang legal team? O siyempre, aasano yan. Hindi naman sasabihin nung magkabilang panig na may kakulangan sila. Siyempre ho, ang sasabihin nila, kontento kami, nakascore kami. Subalit, sa aking opinion, Tsaka mahirap, mga kababayan. Tandaan nyo mahirap kapag ka nagkaroon ng kakulangan yung defense team kasi mapupukpok ng laptop yon sa ulo. Kaya kailangan sabihin nila perfect yung ginawa nila kahit kita naman nating lahat, mga kababayan, na talagang 2-0 yung nangyari. ay dapat mag-alala na si VP Sara. Dahil ang nakakaungos ngayon ay ang prosecution. Tama. Opo, siguro bago lang ikangay pumalawig pa yung tanungan, kayo po pala dating spokesperson ng House Prosecution Panel, baka ang dating sa ibang nanonood at nakikinig, kaya ganun yung nagiging Opo. takeaway po ninyo, mas nakalamang ang Prosecution Panel dahil dati nila kayo pasamahan doon sa prosecution team. Opo, lahat naman tayo nakapanood eh. Lahat naman tayo ay kayang magtimbang kung ano yung kinalabasan ng unang 3 araw. So, yung akin ho, yan ang opinion ko, at base ho yan ay batay sa aking napanood din naman ng madla. Opo. Ay, shoutout kay Ma'am Dolly Babes at tsaka kay Tatay Marcos at kay Nanay Emma. Mega love shoutout po sa inyo
Attorney, syempre may mga kumusyon, yung iba kasing mga senator judges, hindi naman din mga abogado, at gaya po namin na hindi naman din mga abogado, merong mga paraan ng pagtatanong na sa rules of court ay hindi ho pala dapat ginagawa. Halimbawa ho yung naging paraan ng pagtatanong ng isa na para bang nasa punto na ng pagbibigay ng conclusion na tinatanong kung meron nga bang guilty or hindi guilty doon sa article of impeachment na isa pa lang, paano ho bang dapat na tumatakbo ang line of questioning ng mga senator judge? Ang senator judges ho ay malawig ang kanilang diskresyon sa pagtatanong. Dahil ang bottom line ho dito, ang suma nito, dapat ang mga tanong nila ay magbigay ng makakuha ng kaliwanagan sa testimonya ng testigo. Subalit, tama ho kayo, hindi sila mga abogado, hindi nila alam, hindi sila pamilyar doon sa lawig ng pagtatanong. Ano ba yung katanungan na humihingi na ng konklusyon sa pruweba, no, sa article na nililitis. So hindi rin natin masisisi, gaya ho nung kay Senator Hontiveros, nagpaumanhin siya na hindi siya kasi pamilyar. Ang naging problema, doon dumaloy yung pagtatanong at kasagutan. So hindi ho natin masisisi yung ilang senator judges na nagtatanong na naghahanap lang ng kaliwanagan kung lumilihis at pumupunta na sa punto ng konklusyon. Tama. At doon din sa parang day 2 yata ng pagdinig ng impeachment court, meron dong nababanggit na makailang ulit na ino-object nung panig ng depensa yung anyay leading questions nung defense team o nung prosecution counsel doon sa kanilang testigo. Paano ho ba nating masasabi na leading question at bawal ho ba yon sa isang pagdinig sa korte? Ang leading questions ay hindi katanggap-tanggap sa rules of court. Sapagkat pag leading question, ang tumitestigo ay yung abogado na hindi yung testigo. Tama. Subalit, pagdating ho sa impeachment, katanggap-tanggap po, hindi ho yung katanggap-tanggap in general, no? Because gaya na nabanggit ko, ang tumitestigo ay yung abogado. Kung may dapat iwasan yan sa impeachment, dahil mas may leeway ho ang impeachment dapat iwasan. Subalit, ang tingin ko ho, hindi naman leading yung mga tanong, no? Dahil ang hinihiling ng katanungan ay pagpapaliwanag. So, pagpapaliwanag ko ang hinihiling ng tanong, hindi ho leading yun. Opo, at meron din pong sentimiento na parang scripted yung mga sagot nung witness ni Ginoong Kalilong. Could you enlighten us, at attorney, kung ang mga witnesses ba kapag humaharap din sa trial, paano ba sila naghahanda? Lalo kapag sila ay handpick ng kanya-kanyang panig, kung siya ay witness ng prosekusyon o siya ay witness ng depensa? Yan o, ang testigo, pagka pinili ho yung testigo, inaalam ng abogado na magpipresenta sa kanya kung ano yung kanyang testimonya. At ayon sa kanyang testimonya, yung mga katanungan ho ay doon idadaloy, doon dadalahin. Scripted? Maaring hindi, maaring scripted. Pero yung script hong yan ay ayon sa testigo, hindi ho ayon sa abogado. Okay. Kasi tandaan nyo mga kababayan siguro, kaya nakakasagot agad etong si Kalilong, kasi nga yung itinatanong sa kanya ay sarili po niyang testimonya mga kababayan. Di po ba kung titingnan nyo, yung mga itinatanong sa kanya ni Attorney Kaligot, di ba sariling testimonya nito pong si Kalilong mga kababayan na siya mismo ang nag-execute, siya mismo ang pumirma. Kaya po madali niya nasasagot mga kababayan. At take note, meron pong investigation notebook, ito pong si Kalilong na talagang pagbabasihan niya ng kanyang mga sagot. Ano ho ang naipresenta initially nung testigo na mga nalalaman niya na may kapasidad din siyang i-discuss kapag siya ay natanong na doon sa mismong paglilitis? Tama. Kasi ho, kung wala siyang kapasidad, mahuhuli yan sa cross-examination. Tama. Mahuhuli yan. Kung bagay kahit pagbali-balig rin man ang tanong, kung talagang totoo naman yung pinanggagalingan ng kanyang mga sagot, pareho rin ang magiging sagot kahit may script man o walang sinusundan. Tama. Gaya ho nung kay Kalilong, nakadirekta ho yung kanyang testimonya kung sa cross-examination, kung ano yung kanyang testimonya sa direct examination. Po, Attorney Bokoy, di ho ba nagpunta ang Vice President Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, di ba? Sinubukan lituhin ni Attorney Narbasa, abogado ng defense team ni Sara Duterte, etong si Kalilong mga kababayan, yung witness. Pero sino ba yung daplis ng malito sa huli? Di ba itong si Attorney Narbasa, sinusubukan niya lituhin yung witness, pero siya yung nalilito mga kababayan doon sa ginagawa niya sa witness. sa Senado pero hindi para dumalo sa impeachment court hearing kundi para makipagpulong sa kanyang defense team. Ang sabi ho ng isa sa mga miyembro ng prosecution panel, parang si Representative Ortega, ay clickbait daw yung presensya ng Vice Presidente doon sa Senado, pero syempre itinanggi po ng panig ng Defense Counsel na ang sabi ni Attorney Michael Pawa, hindi. Meeting lang talaga yan ng kanilang kliyente doon sa kanyang defense team. Ano hong basa po ninyo sa pag-appear ng Vice Presidente sa Senado pero hindi sa impeachment court? Sa totoo lang ho, kung para makipagpulong sa kanyang defense team, pwede naman
Sabi dito, paano naging scripted? Siya naman yung nagsulat sa report notebook as his basis. Sinisigurado niya lang yung bawat sagot ay tama-tama. Kaya nga kaya nga mahirap lituhin etong si Kalilong kasi nga meron siyang notebook kung saan niya sinulat yung kanyang mga natuklasan at yung mga in-notes niya na nakita niya doon sa isinagawa niyang investigasyon. Man niyang gawin niya sa ibang okasyon, hindi sa Senado. So, nagpakita siya doon para ipakita na hindi siya takot humarap. Ang problema dito, hindi pa rin siya humarap. Nag-press con siya, isang statement, hindi siya tumanggap ng katanungan. Tama, So, tama. para sa akin, nagpapakitang tako lang ang Vice Presidente na hindi siya takot humarap, hindi siya takot pumunta sa Senado. Pero sabi nga ho ng kampo ng depensa, karapatan naman ng kanilang kliyente na hindi obligahin na humarap sa impeachment court dahil naroroon naman ng kanyang defense team, ang kanyang mga legal counsel. Tama, I agree. Subalit, yung sinasabi ko, ang pagpunta doon ng Vice Presidente ay for optics. For optics, hindi para suportahan yung kanyang defense team at hindi para makipagpulong. Sapagkat gaya ng nabanggit ko, pwede naman siya makipagpulong sa labas Tama. apart from the, hindi sa Senado. So optics yung kay Vice Presidente yung pagpunta niya doon. Opo. At wala kayong nakikitang magiging epekto nun sa itatakbo ng mga susunod pang pagdidig na impeachment court. Wala akong Kumbaga, yung ginawa lang mga kababayan ni Sara Duterte, nagpakitang tao lang siya doon na kunyari hindi siya natatakot. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, nakakahiya yung ginawa niya kasi nag-statement lang siya, napakaikli. Tapos ayaw pa niya tumanggap na mga katanungan mga kababayan. Tapos yung sinabi niya pa doon, ninakaw niya pa kay Invictus. kahalagahan yan. Apo. Wala akong kabuluhan yan. Hindi makaka-apekto yan. Apo. Attorney, inimbitahan na rin sa Senate Impeachment Court yung dating OVP officer na si Ma'am Zulaika Lopez. At na-witness naman natin sa mga previous hearings doon sa lower house na kahit siya ay naimbitahan ay hindi na rin siya sumipot after po nung insidente na siya ay na-detain doon sa loob ng house facility. This time po, dahil impeachment court na ang nag-imbita sa kanya, pwede pa rin ba niya yung isnaben o siya ay compelled na talagang humarap? Ay, mapipilitan mo siyang humarap. Sapagkat may subpoena na ma-issue siya ng subpoena, hindi siya pwedeng hindi tumugon. Otherwise, makukontempt siya, pwede siya ipakulong. Opo. At Hanggang sa siya ay tumupad at magpakita. yun Tama. pala ang pwede niyang maging sitwasyon kung iisnabi niya, hindi niya papansinin yung subpoena ng impeachment court, siya po ay pwedeng ipakontempt. Makontempt. Huliin po. Correct. Tama ko kayo dyan. Opo. Attorney, isa na lang panghuli na lamang po. Ano ba ang po pwedeng mag-imbita or pumilit sa isang nahaharap sa impeachment case para humarap po sa Senado at kasi ang gusto yatang mangyari ng prosecution panel kunin or imbitahan bilang hostile witness ang Vice Presidente. Pwede ho ba yun? Hindi ho, dahil hindi ho maaring pilitin ang nililitis na magtumistigo laban sa sarili niya. So, yung ayon ho sa saligang batas, sa Bill of Rights, pati na sa rules of impeachment ng Senado, hindi maaaring pilitin na tumistigo ang nililitis. So, hindi ho pwedeng pilitin yan. Alright. Pwede siyang tumangki. Alright. Attorney Bukoy, dyan po muna ha. Maraming salamat sa oras at sa mga paliwanag po ninyo. Maganda Ayan mga kababayan So na kay Sara Duterte na lang yun, nakadepende sa kanya kung siya ba i-attend sa Senado or hindi mga kababayan. Pero gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, kung wala ka namang kasalanan, bakit ka matatakot? Ano po mga kababayan, bakit ka matatakot magpakita dyan po sa Senado? Pero na lamang kung alam mo sa sarili mo na guilty ka talaga at nagkaroon ka talaga ng kasalanan para ma-impeach ka. Pero maliwanag kasi dito mga kababayan, habang patagal ng patagal, nakita naman natin kung gaano kagaling yung mga private lawyer na naandi dito sa grupo ng prosecution mga kababayan. Kita nyo naman kung gaano kalupit mga kababayan magtanong yung mga abogado ng prosecution. So para sa akin mga kababayan, pag nagpatuloy pa ito, talagang malaki ang posibilidad na ma-impeach po talaga etong si Sara Duterte. So kayo, mga kababayan, kung kayong tatanungin, ano po masasabi nyo, hingil po dito sa mga balita na ito na pinag-usapan po natin. So comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo, hingil po dito.